Sa simula ng eksena, makikita si Eugene na nag-iisip habang nakatingin sa kanyang telepono, na espesyal na ginagamit para sa komunikasyon sa pagitan niya at ng grupo ng mga numbers. Habang naghihintay siya para sa isang tawag mula sa kanila, ginugol niya ang oras sa pag-ehersisyo upang mapabilis ang paglipas ng oras. Matapos ang 3 oras ng paghihintay at walang natanggap na tawag, biglang tumawag si Dayon. Pumasok si Dayon sa kwarto at humingi ng permiso kay Eugene na umupo. Nagsimula siyang magtanong kay Eugene tungkol sa mga taong tumulong sa kanya noong siya ay nasa panganib. Tinanong niya si Eugene kung ang mga taong iyon ay mga kasamahan niya. At tumugon si Eugene ng oo. Hinihiling ni Dayon kay Eugene na pasalamatan ang mga tao na nagligtas sa kanya noong siya ay kinidnap. Nagulat si Eugene sa kahilingan ni Dayon. Ibinahagi ni Dayon ang kanyang karanasan noong siya ay dinukot. Nawalan siya ng malay at wala siyang naalala maliban sa pagpasok ng mga tao sa kanilang bahay. Nang magkamalay siya, nakatali ang kanyang mga kamay at paa at takip ang kanyang mga mata. Bagaman labis siyang natakot, biglang may nangyaring kaguluhan sa labas at may isang tao na kumalas sa kanyang mga tali. Ang taong iyon ay nagsabing tapos na ang lahat at dadalhin siya sa kanyang kapatid. Bagaman brusko ang tono ng boses ng taong iyon, hindi naramdaman ni Dayon ang takot. Kahit na pinagsabihan siya na huwag tanggalin ang piring sa kanyang mga mata, naramdaman niya na maingat at mabait ang pagtrato sa kanya ng taong nagligtas sa kanya. Binigyang diin ni Dayon kung paano siya inalalayan ng maayos sa buong biyahe, pati na rin sa pagpasok sa sasakyan, upang hindi siya masaktan. Habang nakikinig si Eugene sa salaysay ng kanyang kapatid, nanatili siyang tahimik, marahil ay iniisip ang mga pangyayari, ang mga taong nagligtas kay Dayon. Patuloy na nagpahayag si Dayon ng pasasalamat at pagpapahalaga sa mga taong tumulong at nagligtas sa kanya nang siya ay kinidnap. Nagpakita siya ng kumpiyansa at pagtitiwala sa relasyon ni Eugene sa mga taong ito na sinabi niyang parang pamilya na sa kanya. Niyakap ni Dayon ang ideya na ang mga taong ito ay malapit sa puso ni Eugene at nagpahayag ng kagustuhan na personal na magpasalamat sa kanila. Tumugon si Eugene na tiyak niyang ipaparating ang pasasalamat ni Dayon. Pagkatapos, nag-iba ang eksena patungo sa isang hindi kilalang lugar, kung saan isang hindi kilalang tao ang nagpapahayag ng pagkabahala tungkol sa pag-atake sa kanilang mga base sa 3 magkakaibang lugar. Ang hindi kilalang taong ito ay tila may kaugnayan sa organisasyong responsable sa mga insidenteng kinasasangkutan ni Mad Dog at Anna. Kinumpirma ng isang sundalo sa hindi kilalang tao na ang kanilang mga base sa 3 iba't ibang bansa ay sinalakay ng sabay-sabay sa parehong araw. Ito ay nagpapahiwatig na ang pag-atake ay planado at hindi basta isang pagkakataon lamang. Ang hindi kilalang tao, na tila isang mataas na opisyal o lider ng organisasyon, ay nagtanong kung sino ang mga taong nangahas na atakehin sila. Ang sundalo, batay sa kanyang hinala, ay nagpahayag na posibleng ang mga numbers ang nasa likod ng pag-atake. At ang pagbanggit sa numbers ay nagdulot ng sorpresa at pagtataka sa hindi kilalang tao. Kinumpirma ng isang sundalo sa isang hindi kilalang tao na si Mad Dog ay napabagsak habang sinusubukang atakehin ang mga numbers. Ang sundalo ay nagpahayag din na tila ang mga numbers ay nagbibigay ng babala sa kanilang organisasyon dahil sa pagtulong kay Mad Dog. Ang hindi kilalang tao ay nagpasya na parehong Mad Dog at Anna ay natalo ng mga numbers. Ito ay nagdudulot ng pag-unawa na ang numbers ay isang makapangyarihang grupo na hindi dapat baliwalain. Bilang reaksyon, inatasan ng hindi kilalang tao ang kanyang sundalo na bantayan ang mga kilos ng mga numbers, ngunit pinag-iingat siya na huwag muna silang galawin. At agad na sumagot ang sundalo sa pagsangayon sa di kilalang tao. Palitang eksena, habang naglalakad si Eugene sa kalsada, 2 babae ang lumapit at nagtangkang humingi ng kanyang numero. Si Eugene, matapos mag-atubili sandali, ay tumanggi at sinabing hindi siya nagbibigay ng kanyang numero sa mga taong hindi niya kilala. Ang mga babae, nagulat sa kanyang tugon, ay nagtanong kung siya ba ay isang sikat na tao, superstar. Samantala, si Yuna ay nakamasid sa pangyayari, at tila namangha sa kung gaano kadalas mangyari ito kay Eugene. Si Sukjo naman, napansin rin ang reaksyon ni Yuna at si Jaeyoung naman ay nagkomento na tila pang-araw-araw na pangyayari na ito para kay Eugene, na may bahagyang pagkaunawa dahil sa hitsura ni Eugene. Samantala si Hyukjin naman, nakangiti lang habang pinagmamasdan si Eugene at ang sitwasyon. Pabirong sinabi ni Yuna na may nakakatawang mukha kung nagsiselos ba sila.
Samantala umamin si Yung Chan na may nakakatuwa ring ekspresyon na baka medyo nagsiselos nga siya. Nag-iba ang tono ng kausapin ni Jaehyung si Yuna. Sinabi ni Jaehyung na siya ay nababahala sa ganung sitwasyon at nagtataka kung ganun din ang nararamdaman ni Yuna. Nabigla si Yuna sa tanong ni Jaehyung na nagpapahiwatig ng posibleng hindi pagkakaintindihan o pagbubunyag ng mas malalim na damdamin. Samantala inamin naman ni Yung Chan na nag-aalala siya tungkol sa personalidad ni Jin at sinabing ito ay nakakabahala sa kanya. Nagulat si Yuna at tinanong kung bakit siya dapat mabahala sa sitwasyong yon. Bigla, tahimik na nakatingin sina Jaehyung, Hyukjin, Yung Chan, at Sukjo kay Yuna na nagdulot ng pagkagulat sa kanya. Dahil dito, nagtaka si Yuna at nakakatawang nagtanong kung bakit sila nakatingin sa kanya. Tapos, nagtanong si Jaehyung kay Yuna na may nakakatawa ring mukha kung inaakala niya ba na sila ay mga tanga. Kinompronta ni Hyukjin si Yuna tungkol sa nararamdaman niya para kay Ijin. Napansin niya na palagi siyang may espesyal na tingin kay Ijin at tinatanong kung bakit hindi nila malalaman na gusto niya si Ijin. Dagdag pa ni Yung Chan, naalala niya noong mga nakaraang araw na kapag wala si Ijin, halimbawa sa computer room o sa kanilang hideout, mukhang malungkot si Yuna, ngunit nagiging sobrang masaya at energetic siya kapag naroon si Ijin. Nagulat si Yuna sa sinabi nila. Binanggit ni Hyukjin na akala ni Yuna ay hindi halata ang kanyang damdamin, ngunit mukhang hindi siya nagtagumpay sa pagtatago nito. Tinanong ni Jaehyung kung tanga ba si Yuna dahil hindi niya napansin kung gaano kahalata ang kanyang nararamdaman. Sinisi ni Yung Chan si Seokju sa hindi pagkaalam ni Yuna sa kanyang sariling damdamin dahil hindi ito binabanggit ni Seokju na nagdudulot ng kalituhan kay Yuna. Ipinagtanggol naman ni Seokju ang kanyang pananahimik sa pagsasabing hindi niya naisip na kailangan itong sabihin. Si Yuna, na nasa gitna ng diskusyong ito at labis na naapektuhan, sumigaw na tigilan na ang pag-aalala sa kanya at iginiit na ayos lang siya at bigla umalis palayo sa grupo. Nagkomento si Jaehyung na nagulat siya sa pagiging emosyonal ni Yuna sa bagay na ito at inakala niyang mas magiging kumpiyansa si Yuna dito. Si Seokju naman ay simpleng ngumiti sa obserbasyon ni Jaehyung na nagpapahiwatig ng mas malalim na pagkakaintindi o kasiyahan. Lipat ang eksena. Nasa loob na sila sa silid-aralan kung saan tahimik na nag-iisip si Yuna tungkol sa naunang pag-uusap nila ng kanyang mga kaibigan, lalo na sa tanong na, bakit hindi namin malalaman na gusto mo si Ijin? Habang malalim ang pag-iisip, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin kay Ijin. Sa di inaasahang pagkakataon, tumingin din si Ijin sa direksyon ni Yuna, na nagdulot ng biglaang pagtama ng kanilang mga mata. Nagulat, agad iniiwas ni Yuna ang kanyang tingin. Pagkatapos ng maikling pagpapalitan ng tingin, kapwa sila ni Ijin nahulog sa sandaling katahimikan, magkahiwalay na nag-iisip habang nakaupo sa kani-kanilang mga upuan. Sa eksena, nasa pasilidad ng pagsasanay ng SW kung saan lahat ay abala sa pagtakbo. Si Yuna naman ay nasa opisina ni Shin Jae. Sinimulan ni Yuna ang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa kalagayan ng relasyon ni Shin Jae sa kanyang fiancé. Nainis si Shin Jae sa tanong at iminungkahi na umalis na lang si Yuna kung ganito ang pag-uusapan nila. Sumagot si Yuna na may ngiti at pumayag na umalis. Ngunit, tinanong ni Shin Jae kung naghihintay ba si Yuna sa pagtatapos ng pagsasanay ni Ijin. Lininaw ni Yuna na hindi iyon ang dahilan ng kanyang pagpunta doon, kundi para makita siya. Samantala, nagdududa si Shin Jae sa katapatan ni Yuna, iniisip niya na malinaw na nagsisinungaling si Yuna. Upang baguhin ang usapan, tinanong ni Shin Jae si Yuna kung nasisiyahan ba siya sa kanyang buhay na hindi na nag-aalala tungkol sa kumpanya. Nagulat si Yuna sa simula, ngunit inamin niya na nakakaramdam siya ng ginhawa, parang nawala ang bigat sa kanyang puso. Masaya naman si Shin Jae sa pag-amin ni Yuna. Habang umuusad ang usapan at ngumingiti si Yuna, biglang nagtanong si Shin Jae kung umamin na ba si Yuna ng kanyang nararamdaman kay Ijin. Nagulat at nalito si Yuna nang biglang tanungin siya ni Shin Jae kung umamin na ba siya ng kanyang nararamdaman kay Ijin. Depensibong tanong ni Yuna kung bakit siya aamin kay Ijin, at nagkaroon sila ng sandaling tahimik kung saan tinitigan lang siya ni Shin Jae. Nang hindi komportable sa titig ni Shin Jae, nagtanong si Yuna kung bakit siya tinitignan ng ganun. Binanggit ni Shin Jae na sikat talaga si Ijin, baka masikat pa kaysa sa iniisip ni Yuna. Ibinunyag niya na interesado si Cha Seoha mula sa kanilang kumpanya, at si Sofia, na kamakailan lang dumating sa bansa, sa pagpapakita ng interes kay Ijin. At malungkot na tinanggap ni Yuna ang popularidad ni Jin.
Subalit nagulat si Yuna nang malaman niyang interesado rin kay Ijin ang anak ni CEO Boray, bukod pa kay Cha Seoha. Kinumpirma ito ni Shinjae at nagmungkahi na maaaring marami pang iba. Ang pagbubunyag na ito ay nagpaalala kay Yuna sa mga babae na nagtangkang makipag-usap at kumuha ng numbers tungkol kay Ijin. Nagkomento si Shinjae na baka magandang bagay na hindi pa umamin si Yuna ng kanyang damdamin. Naalala ni Shinjae ang sinabi sa kanya ni Ijin dati. Hindi niya alam kung may karapatan ba siyang magmahal ng iba. Nang marinig ito, si Yuna ay nagulat at nalito. Pinagnilayan ni Shinjae ang mga salita ni Ijin at nagmungkahi na baka may mga lihim ito. Nagdulot ito ng pag-iisip kay Yuna kung baka may karelasyon na si Ijin. Nagpatuloy si Shinjae sa pag-iisip tungkol sa kabataan ni Ijin, ngunit binanggit na marami itong mga lihim. Apektado ng usapang ito, umalis si Yuna sa silid na malungkot at mabigat ang loob. Nang mag-iba ang eksena, tapos na sa kanilang pagsasanay sina Sukjo at Yuijin, at si Yuna, na naghihintay para sa kanila, ay mapagmasid kay Yuijin. Iniisip niya kung ang pag-atubili ni Ijin na magmahal ng iba ay dahil baka mayroon na siyang karelasyon, marahil ay isang tao mula sa kanyang nakaraan noong siya ay nasa ibang bansa pa. At napansin ni Sukjo na may kakaiba kay Yuna at nag-alala siya, tinatanong kung may nangyari ba. Nagulat si Yuna at itinangging may problema habang nakatitig kay Yuijin na nagtataka rin at tumitingin pabalik sa kanya. Nagpalit ang eksena papunta sa kanilang hideout kung saan naglalaro sila. Sa gitna ng laro, sinigawan ni Jaehyung si Yuna, naiinis na sila'y natatalo dahil hindi siya nakafocus. Si Yuna, lubos na nakalubog sa kanyang mga iniisip tungkol kay Yuijin at hindi napapansin si Jaehyung kahit na nasa harapan niya, biglang nasambit na may kasintahan si Ijin. Nagdulot ito ng pagkainis kay Jaehyung. Samantala, si Yuna, na may malungkot na mukha at patuloy na nawawala sa sarili, hindi napansin ang reaksyon ni Jaehyung at nagbuntong hininga. Napansin ni Yuijin na parang may hindi tama at tinanong si Yuna kung may masakit ba sa kanya. Nagulat si Yuna sa simula, ngunit mabilis niyang sinabi na may ngiti na wala namang problema. Si Jaehyung, na naiinis na at may nakakatawang mukha, binanggit na hindi pinansin ni Yuna ang tanong niya kanina. Pero sumagot agad siya nang tanungin ni Ijin na nagpapahiwatig na may pagkiling si Yuna sa kanyang pansin. Si Sukjo, na nag-aalala pa rin sa kalagayan ni Yuna, iminungkahi na umuwi na sila. Iginiit ni Yuna na ayos lang siya, ngunit hindi kumbinsido si Sukjo, hiniling niya kay Ijin na ihatid si Yuna pauwi. Pumayag naman si Yuijin. Lipat ang eksena, magkasamang naglalakad sina Yuna at Yuijin sa kalye pagkatapos nilang maagang umalis sa kanilang mga kaibigan. Si Yuna, na nahihiya, humingi ng paumanhin dahil sa kanya kailangang umalis ng maaga si Yuijin. Ngumiti si Yuijin at sinabing ayos lang ito. May kaguluhan sa isip si Yuna, naalala ang sinabi ni Shinjae na sinabi ni Ijin na hindi niya alam kung may karapatan ba siyang magmahal ng iba. Nag-aalangan siya kung itatanong ba niya ito kay Ijin. Sa huli, naglakas loob siya at maingat na nagsimulang magsalita kay Ijin, ipinapahayag ang kanyang kuryosidad sa isang bagay at nagtatanong kung masasagot ito ni Ijin ng tapat. Nagulat at sandaling natahimik si Yuijin nang maglakas loob si Yuna na magtanong ng isang personal na bagay. Tinitigan niya si Yuna saglit at sinigurado sa kanya na kung kaya niya, sasagutin niya ang kanyang tanong. Nahihiya at nakayuko, nagtanong si Yuna kay Yuijin kung mayroon ba siyang nakikita o kasintahan sa ngayon. Ikinagulat ito ni Yuijin na nagbigay ng reaksyong pagkabigla. Nilinaw ni Yuna ang kanyang tanong, diretsahang itinanong kung may karelasyon ba siya. Matapos ang sandaling katahimikan at halatang pagkagulat, ngumiti si Yuijin at simpleng sumagot ng wala. Nagulat si Yuna sa sagot niya at humingi ng kumpirmasyon, na sinagot naman ni Yuijin ng oo. At gumaan ang pakiramdam ni Yuna at bigla siyang ngumiti, sabay humawak sa manggas ni Yuijin. Iminungkahi niya na dumaan muna sila sa isang convenience store para bumili ng triangle kimbap at instant noodles bago umuwi. Nag-aalala, tinanong ni Yuijin kung ayos lang ba talaga siya. Ngumiti si Yuna bilang pagtitiyak, sinabing ayos lang siya at gutom lang. Ngumiti rin si Yuijin bilang tugon at pumayag sa suhestyon ni Yuna na nagbigay daan sa isang magaan na sandali sa pagitan nila. Bigla namang nag-iba ang eksena patungo sa mas seryosong tagpo sa base ni 02. Dito, ang mga miyembro ng numbers kasama si 02 ay matamang tumitingin sa mga larawan ni Yuna. Nagpahayag sila ng pagkagulat, nagtatanong kung siya nga ba ang apo ng chairman ng SW. Pinag-uusapan ng mga ito ang kahalagahan ng SW
na kinikilala bilang pinakamalaking kumpanya sa South Korea, ang kamakailan lamang na pagpapalawak nito sa industriya ng armas. Kinilala nila si Shin Yuna bilang apo ng chairman ng SW, at nabanggit na siya ay nasa parehong klase kasama si 01. At biglang nagulat ang grupo nang makita nila ang mga larawan, lalo na dahil kasama sa mga ito si Eugene nang umingiti ng tila hindi pangkaraniwan sa kanya na tila masaya o kontento. Nagbigay ito ng komento tungkol sa magandang kalagayan ng pamumuhay ni Eugene. Gayunpaman, may namumuong pag-aalala o hinala, dahil sinabi ni 04 na parang masyadong maganda ata ang pamumuhay ni Eugene, isinasaalang-alang ang kanyang mga kalagayan. At sandaling katahimikan ang nangyari sa grupo. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.